Japan nagpasiklab sa Balikatan 2026, at hindi ito basta simpleng participation lang. Kung akala mo dati observer lang sila o nakaabang sa gilid, ibang usapan na ngayon. Full force ang pagpasok ng Japan, may dalang tropa, may dalang high-end na kagamitan, at malinaw ang mensahe, seryoso na sila sa seguridad ng Indo-Pacific. Isipin mo ito, sa kauna-unahang pagkakataon, nag-deploy ang Japan ng humigit kumulang 1,000 troops para sa Balikatan. Hindi na ito symbolic presence lang, ito ay aktwal na operational involvement. Ibig sabihin, hindi na sila nanonood lang, kundi aktibong nakikilahok sa ground, air, at maritime training kasama ang Pilipinas at Estados Unidos. Pero bakit ito big deal? Dahil sa loob ng maraming taon, limitado ang papel ng Japan pagdating sa military operation sa labas ng kanilang bansa. Dahil sa kanilang post-World War II constitution, nakafocus lang sila sa self-defense. Kaya kadalasan, observer lang sila sa mga exercises tulad ng Balikatan. Pero ngayon, malinaw na nagbabago ang ihip ng hangin. Sa inilabas na update ng Japan Joint Staff, ipinakita nila ang lawak ng kanilang participation. Isa sa pinaka-highlight ay ang Integrated Air and Missile Defense Training. Hindi ito simpleng coordination lang, ito ay high-level simulation kung paano depensahan ang airspace laban sa sabay-sabay na threats tulad ng cruise missiles, aircraft, at iba pang advanced systems. Sa modernong warfare, hindi sapat ang may malakas kang armas. Kailangan coordinated ang lahat: radar, communication systems, missile units, at command centers. At ito mismo ang pinapractice nila sa Balikatan 2026. Makikita rin sa mga video ang actual na galaw ng kanilang kagamitan. May mga JSDF vehicles na nagmamaneuver sa field, kabilang ang isang missile launcher system. Hindi ito display lang, ito ay operational deployment. Ibig sabihin, ang mga kagamitan na ito ay parehong ginagamit sa real-world scenarios. Mayroon ding camouflage na C-130 aircraft na nagdadala ng equipment papuntang Subic Bay. Dito makikita ang logistics side ng military operations, kung paano nila dinadala, ini-install, at pinapatakbo ang kanilang assets sa ibang bansa. Hindi ito basta-basta ginagawa, kailangan ng coordination, planning, at trust sa pagitan ng mga bansa. At hindi lang combat training ang focus. Kasama rin sa kanilang participation ang Multinational Senior NCO Symposium. Para sa iba, mukhang maliit na bagay ito, but in reality, napakahalaga nito. Ang mga non-commissioned officers o NCO ang backbone ng militar. Sila ang nasa ground, sila ang nag-i-implement ng orders, at sila rin ang unang humaharap sa actual na sitwasyon. Kaya ang pagpapalitan nila ng kaalaman at karanasan sa ibang bansa ay isang malaking factor sa pagpapalakas ng overall capability ng Allied Forces. Pero kung may isang development na talagang umagaw ng pansin, ito ay ang pagdating ng Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan dito sa Pilipinas. Ang Type 88 ay isang anti-ship missile system na dinisenyo para targetin ang mga barko mula sa lupa. Sa madaling salita, kaya nitong bantayan ang coastal areas at pigilan ang anumang naval threat na lalapit sa teritoryo. Ngayon, isipin mo, nandito ang system na ito sa Pilipinas, at ginagamit sa actual training scenario. Hindi lang yun, makakasama pa nito ang BrahMos missile system ng Armed Forces of the Philippines. Ang BrahMos ay kilala bilang isa sa pinakamabilis na supersonic cruise missile sa mundo, na kayang tumama sa target sa napakabilis na bilis. Sa Balikatan 2026, magsasagawa ang BrahMos ng simulated firing operations, habang ang Type 88 naman ay lalahok sa maritime strike training. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sabay na nag-eensayo ang Japan at Pilipinas sa paggamit ng kanilang advanced missile systems. Hindi lang ito simpleng demonstration, ito ay integration. Pinag-aaralan nila kung paano magtulungan sa isang sitwasyon kung saan may real maritime threat. At dito nagiging mas interesting ang usapan. Dahil sa ganitong klaseng training, nagiging interoperable ang dalawang bansa. Kahit magkaiba ang kanilang kagamitan at sistema, natututo silang mag-coordinate, mag-communicate, at mag-operate bilang isang unified force. Pero hindi ito mangyayari kung walang matibay na foundation.
At dito papasok ang Reciprocal Access Agreement o RAS sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Nilagdaan ito noong July 8, 2024, at naging epektibo noong September 11, 2025. Sa ilalim ng kasunduang ito, mas pinadali ang proseso ng pagpasok ng troops, equipment, at pagsasagawa ng joint exercises sa pagitan ng dalawang bansa. Dati, maraming legal at logistical hurdles bago makapag-deploy ang isang bansa ng military asset sa ibang bansa. Kailangan ng mahabang proseso, approvals, at coordination. Pero dahil sa RA, naging streamlined ang lahat. Kaya ngayon, nakikita natin ang resulta, isang full-scale participation ng Japan sa Balikatan 2026. Hindi lang ito tungkol sa military drills. Sakop din ng RA ang disaster response at humanitarian assistance. Ibig sabihin, hindi lang sa panahon ng tensyon nagtutulungan ang dalawang bansa, kundi pati sa panahon ng kalamidad. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo at lindol, napakahalaga ng ganitong klaseng cooperation. Pero sa totoo lang, hindi natin pwedeng ihiwalay ang development na ito sa mas malawak na sitwasyon sa Indo-Pacific. Sa mga nakaraang taon, tumitindi ang tensyon sa rehiyon, lalo na sa mga karagatan. May mga ulat ng harassment, territorial disputes, at military build-up sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. At kahit hindi direktang pinapangalanan, malinaw na ang mga ganitong exercises ay may mensahe. Ayon sa Japan Self-Defense Forces, layunin nilang palakasin ang alliances at kontrahin ang anumang unilateral changes sa status quo. Sa simpleng salita, ayaw nilang may isang bansa na basta na lang magbago ng sitwasyon gamit ang puwersa. Kaya ang presensya ng Japan sa Balikatan, kasama ang Estados Unidos at iba pang partner nations, ay isang malinaw na pagpapakita ng collective security. Para sa Pilipinas, malaking bagay ito. Hindi natin may kakaila na limitado ang ating military resources kumpara sa ibang bansa. Pero sa pamamagitan ng alliances, nagkakaroon tayo ng access sa advanced technology, training, at strategic support. Ang BrahMos missile system pa lang, malaking boost na sa ating coastal defense. Ngayon, nadagdagan pa ito ng exposure sa systems tulad ng Type 88 ng Japan. Hindi man ibig sabihin ito na magiging dependent tayo, pero nagiging mas handa tayo sa anumang posibleng senaryo. Para naman sa Japan, ito ay isang strategic move. Unti-unti nilang pinalalawak ang kanilang role sa regional security. Mula sa pagiging defensive posture lang, ngayon ay mas proactive na sila. Nakikipag-partner sila sa mga bansa tulad ng Pilipinas para mapanatili ang stability sa Indo-Pacific. At kung titignan mo, hindi lang ito tungkol sa military power. Ito ay tungkol sa trust. Dahil ang pagpapadala ng troops, kagamitan, at missile systems sa ibang bansa ay hindi basta-basta ginagawa. Kailangan ng matinding tiwala sa partner nation. At malinaw na ang relasyon ng Japan at Pilipinas ay nasa level na yun. Sa kabuuan, ang Balikatan 2026 ay hindi lang isang military exercise. Isa itong turning point, isang indikasyon na nagbabago ang security landscape sa Indo-Pacific. Mas nagiging integrated ang mga bansa, mas nagiging coordinated ang kanilang actions, at mas nagiging handa sila sa anumang hamon. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, ang Japan ay hindi na basta observer lang. Sila ay isa ng aktibong player. Isang bansang handang makipagtulungan, mag-deploy ng kanilang assets, at tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Kaya sa mga susunod na taon, asahan natin na mas lalalim pa ang ganitong klaseng cooperation. Mas marami pang joint exercises, mas advanced na training, at mas matibay na alliances. Dahil sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pagiging handa mag-isa. Kailangan, handa ka kasama ang iyong mga kaalyado. At sa Balikatan 2026, ipinakita ng Japan na handa na silang tumayo sa tabi ng Pilipinas, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang tunay na partner sa seguridad. Japan nagpasiklab sa Balikatan. At kung ito ang simula, mas marami pang mas malalaking development ang dapat nating abangan sa hinaharap.